sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, mong tiwalaan binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Sa patnubay ng Espiritu Santo. Muli maraming salamat sa pagkakataon ito na ibinibigay mo upang makapagninay kami ng iyong mabuting balita araw-araw. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan sa mga nakalipas na oras, ang iyong paglilinis sa aking pagkatao, sa aking isip, pag sa ganun magamit mo akong instrumento bilang daluyan ng iyong mensahe. Give me the wisdom, the discernment, the humility, my Lord, and not my will, but your will be done. Ngayon din po ang lahat na makakarinig ng Monday Gospel, Panginoon. Pagod man kami pisikal, kaya ang spiritual naming aspeto ng aming pagkatay lumakas. Hayaan mo ang iyong mga salita, paghugutan namin ng kagalingan, ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong habag na ibinibigay sa amin. Alam namin kami nabubuhay dahil lamang sa iyong habag, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sapagkat lahat kami makasalanan na naririto ngayon upang makinig sa iyong banal na mensahe. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa online na ito na gawain. Patuloy kang humipo ng mga espiritong naliligaw, mga anak mo, mga nilikha mo na
nalalayo sa iyo, Panginoon, dahil sa mga pagsubok. Patuloy kang kumilos, ipuin ang mga nanghihina ang kalooban, nalulungkot, nade-depress. Padama mo sa amin na ikaw ang pagkukutan namin ng pag-asa. Sapagkat ikaw naman talaga ang tunay na mahalaga dapat sa aming buhay. Ang lahat ito dilayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang Monday Gospel. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang birhen ng pangalan Maria. Sila katakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Natuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nabulunihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong mag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat siya'y baog, ngunit naglilihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabayan niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at welcome po sa Word of God Daily Gospel
at Facebook Live. At ang mabuting balita na binasa natin ay mula kay San Lucas chapter 1 verse 26 to 38. At tungkol po ito sa ipinahayagang panganganak kay Jesus. Ako nga po pala Sister Angelica from Bulacan at sa Poco, Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Kaya ngayon po ay April 8, 2024. At ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan. So, kung mapapansin nyo, katatapos lang ng mahal na araw. At ang ating pong gospel ay ngayon parang pang Pasko. Kasi muling inulit ang pagpapahayag sa kapanganak kay Jesus. Kung paano dinalaw ng Anghel Gabriel si Maria upang ibalita sa kanya na siya'y magdadalang tao. Sa kabila ng kanyang pagiging dalaga, siya ang napili ng ating Diyos Ama upang magdala sa sinapupunan niya kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maglilihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At nakita po natin, narinig po natin yung pag-uusap ng Anghel Gabriel at saka ni Maria. At kung mapapansin natin, siyempre nagtaka, sabi nga ni Maria, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? At ipinaliwanag nga no Anghel na hindi ganito ang mangyayari ganyan sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Kumbaga, for God, nothing is impossible. Pero ang pinakamagandang part ng gospel, ngayong Monday Gospel, ay yung sa verse 38. Nung sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Amen. So, doon tayo mag-focus, doon sa huling statement ni Maria dito sa mabuting balita. Sa buhay po kasi natin, hindi madaling tularan yung sagot ni Maria doon sa ibinalita ng Anghel Gabriel na isa siyang dalaga, maglili siya, nakakahiya yun, di pa sila kasal ng kasintahan niyang si Jose, tapos mabubuntis na siya. Di ba, ang hirap explain yun, na sa mga tao, lalo na kung si Maria naman isa talagang malinis na babae, umiiwas talaga siyang sa pagkakasala, talagang matuwid siyang tao. Pagkatapos makikita yung ganyang kalagayan. Di ba, kahit nga si Jose, di ba, binalak siyang hiwalayan. Kasi nga, doon sa kanyang kalagayan, ayaw niyang malagay si Maria sa kahihiyan. Pero, sa kabila nun, makikita natin ang isang karakter ni Maria na talagang let your will be done. Parang gano'n, Lord, yan po ba ang plano niyo sa akin? Ay, mangyari po kung ano po yung gusto niyo. Kahit ano pang mangyari sa akin, mapahiya pa man ako sa harap ng tao, wala siyang pakialam. So, sa buhay po natin, may mga pagkakataon na yung pang may nangyayari sa buhay natin na hindi natin ma-explain. Parang si Maria na si Mama Mary, hindi niya ma-explain kung ibabase lang niya sa kanyang isip yung ganong mangyayari sa kanya. Pero diba at the end, tinanggap niya ng buong buo yung plano ng Diyos sa kanya. Na siya'y gamitin, na maging ina ng isang Panginoong Jesucristo. So, sa ating buhay, yun nga ang sinasabi natin na may mga pangyayari sa buhay natin na ang hirap i-explain, naranasan mo na ba sa buhay mo na matanong na bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Nag-aaral naman akong mabuti. Bakit hindi ako pumapasa, O kaya bakit mababa yung grades ko? O kaya minsan nangyayari sa buhay mo na ginagawa mo naman lahat yung the best mo, pero yung nagiging outcome, hindi siya naaayon sa expectation mo. O kaya, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na nabibigla na lang tayo, Kamukha halimbawa ng mga aksidente, yung namatayan ka ng mahal sa buhay, yung bigla ka na lang nasunugan, nanakawan. Diba? Na minsan gagawin ka pa ng masama ng kapwa mo kahit mabuti ka sa kanya. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin ma-explain.
maki-question natin si God na, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Pero kung tutularan natin si Maria sa kanyang the way na mag-isip siya, the way na alam niya kung paano niya tutugunin yung pangyayaring nangyari sa kanya na unexpected na nagulat na lang siya na ay siya na pala yung napili, no? Bukod tanging babae sa lahat na napili para maging ni Jesus. Ganon din tayo. Kinakailangan nating maunawaan na kahit maraming bagay tayong hindi ma-explain sa buhay natin is because limited lang yung ating isip. At kung ano may mga question na gusto nating magkaroon ng kasagutan sa ating buhay, tanging yung Diyos lang makakasagot noon. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya wag na nating iukol yung isip natin ng kahahanap ng sagot doon sa mga tanong natin. Kasi habang hinahanap natin yung sagot doon sa mga tanong natin sa Diyos, sinasabayan tayo ng dyablo. Bibigyan niya tayo ng mga pagdududa. Amen. Kasi yung mga question sa buhay natin, mga balakid, mga problema, mga depression, sinasamantala yan ng dyablo para mag-doubt tayo sa Panginoon. Di ba? Amen. Para mag-doubt tayo. Kasi ako i-share ko, dumating din sa buhay ko na nag-doubt din ako kay God. No? Yung bang nung hindi ko pa siya talagang lubusang nakikilala, nagkaroon ako ng doubt sa kanya tsaka mga question. Kakamukha halimbawa, bakit ganun Lord, no? Pwede mo namang gawing mabuti ang lahat ng tao, bakit karoon pa ng masasama? Sabi ko, ano bang, minsan noon natanong ko din bakit mo pa kinreate yung mundo kung ganito rin naman magkakasala ang tao, mapupunta sa impyerno. Yung ganun ba? Na found out ko na hindi pala dapat ganun. Kasi tayo mga tao, binigyan tayo ni Lord ng free will para piliin ang mabuti o masama. Kasi hindi naman niya tayo pipilitin na sige, gawa ka ng mabuti. Hindi ba? Kung baga gusto niya, kung gagawa man tayo ng mabuti, is yung kusang loob. Yung bang may takot man tayo sa Diyos, pero yung takot na divine fear, yung natatakot tayong masaktan ng Panginoon, yung bang takot na may pagmamahal, na sundin ang kanyang kalooban. Amen? So, na-realize ko na mali pala yun. Mali. Kasi God is a perfect God. Ano man yung nararanasan natin sa buhay natin ngayon, may purpose si God dyan. Sabi nga tayo dinadalisay. Sa mga pagsubok, dinadalisay tayo sa mga pagsubok para malaman ni God kung talagang faithful yung faith natin. Diba? O tingnan mo, diba, yung si Job, yung kwento sa Old Testament. Si Job, ibinigay sa kanya ang lahat. Masyado siyang prosperous sa kanyang kabuhayan, andyan yung kanyang mga pamilya, mga anak, mayroon siyang mga alipin, marami siyang mga hayop, diba? Talagang, sabihin nga natin, pinagpala siya talaga ng gusto. Syempre, pag pinagpala ka ba, questionin mo pa ba si God? Nasusupply na lahat yung gusto mo materially. Pero diba, tag-usap ang Diyos at saka si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kaya ka lang naman sinasamba niya kasi binibigay mo lahat kunin mo kaya yan. Tingnan ko lang kung purihin ka pa niyan. Diba, inalaw, no? Pinayagan ng Diyos na subukan si Job. No? May permission. Kaya yung mga nangyayari sa ating pagsubok sa buhay natin, may permission niya ni God. Pinipermit niya na tayo i-tempt. Kasi nga, doon natin doon masusubukan kung gaano kahigpit yung ating paghawak sa Diyos. So, ano nangyari, diba? Nawala lahat. Nasunog yung mga ari-arian ni Job, namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang mga anak, diba? Ano kumbaga, nawala sa kanya yung mga buhay na marangya. Pagkatapos, hindi pa yun.
Nagkaroon pa siya ng mga sugat mula ulo hanggang, di ba, hanggang paa, na talagang nagnanana, mabaho, talagang lalayuan siya ng mga kaibigan niya. Hindi ba? Pero di ba, hindi niya itinakwil ang Panginoon. At ang ganda ng sinabi niya, sa kabila ng kanyang mga paghihirap na naranasan, ano sabi niya? Lord, ikaw ang nagbigay. Ikaw rin ang bumawi. Yan ang minsan problema po natin. Yung bang pag nabibigyan tayo ni Lord ng mga blessing, halimbawa, kabuhayan, pag pinag-aralan, mga mahal sa buhay, asawa, anak, o sino man yan, hindi ba? Nabibless tayo. Pero kapag nawala na, para bang nag-ano tayo, nagtatampo tayo kay God, nagagalit tayo kay God, nag-question tayo sa God. Samantalang lahat naman ng nagkaroon tayo, ipinahiram lang naman ng Panginoon. Hindi ba? Yung bahay natin, yung kabuhayan, yung asawa, yung anak, lahat ay pahiram lamang. So, dapat hindi tayo nagtatampo kay God. Dapat nagpapasalamat tayo sa Kanya. Hindi ba? Kaya kung nawalan tayo ng mga bagay na mahal natin o gusto natin, hindi tayo dapat nagtatampo. Dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos at sinasabi natin na, Lord, thank you. Di ba? Namatayan ka ng anak. Lord, thank you. Nakasama ko yung anak ko for 15 years. Hindi ba? Pahiram mo lang naman sa akin yan eh. Salamat. Alam nyo kasi minsan, kaya tayo nagkakaroon ng mga question kay God kasi hindi buo yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng buo? Kamukha ni Maria sa Mabuting Balita, buo, 100% yung pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya wala siyang pakialam sa gusto niya. Kaya di ba sabi niya, mangyari ang sinabi ng anghel tungkol sa kanyang gampanin na maging ina ng Panginoon Jesucristo. Ganon din po sa buhay natin. Di po ba? Kailangan alam natin kung ano yung mas mahalaga. Kung mahalaga sa atin ang mahal natin sa buhay, meron pa diyang mas mahalaga. Amen? Kung mahalaga sa iyo ang asawa mo, meron pa diyang mas mahalaga. Kung mahal mo yung anak mo, meron pang mas mahalaga dyan. Sino? Ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang buo mong minamahal, mawala man ang asawa mo, anak mo, kabuhayan mo, hindi ka malulungkot. O malulungkot ka masandali lang, pero ibig ko sabihin, kumpleto ka pa rin kasi nasa sayo, nasa sa atin ang Diyos. Kung minsan kaya lang tayo nalulungkot sa buhay natin, kasi dinidepende natin ang ating emosyon, ang ating feelings, sa mga taong na-attach tayo. Amen? Eh, lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman ang meron tayo, iiwan natin. Kaya kung masyado ang attachment natin sa mundo, attachment natin sa tao, pag nawala yan, malulungkot talaga tayo. Pero kung isipin natin na may purpose, may dahilan kung bakit may nangyayari yan sa buhay natin, na kung minsan hindi lang na-explain ng ating isipan bilang isang tao, kasi very limited lang yung isip natin, pero kung iisipin natin na, Lord, kung ano man ang kalooban mo, mangyari. Diba? Kaya nga dapat pa nagdadasal tayo, ipinapanalangin natin sa Diyos yung, hindi dapat natin ipanalangin yung ganito yung, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Lord, iligtas mo ang pamilya ko sa kapahamakan. Lord, wag pa sanang mamatay yung tatay ko may sakit. Hindi ganun Kasi alam na din Lord yun. Ang dapat nating talagang pinagdarasal sa Panginoon ay, Panginoon, dagdagan mo po yung faith ko sa'yo. Dagdagan mo yung pananampalataya ko, yung pagtitiwala ko sa'yo. Para pag dumadating yung mga pangyayari sa buhay natin na unexpected, naka-ready tayo. Hindi tayo nawawalan ng faith. Amen. Kasi alam niyo, kapag ang isip natin ay nakafocus sa mga malulungkot na bagay, negative na bagay, gusto yan ng dyablo. Gusto yan ng dyablo. Yung minsan iniisip natin na, sana hindi na lang ako nabuhay sa mundo, sana mamatay na lang ako. Kapatid, huwag mo pa pangarapin na mamatay. Ang daming tao sa mundo na ginagawa ang lahat para mabuhay.
Tapos tayo, isipin natin, sana mag-suicide na lang ako, sana mamatay na lang ako. Ang buhay natin ay regalo mula sa Diyos. Hindi ba? Kaya nga ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa ating mga makasalanan eh. That life is a gift. It's just a matter na magpalit lang tayo ng mindset. Yung the way ng mag-isip tayo. Kasi kung mahal tayo ng ating anak, ng ating asawa, ng ating tatay, mas mahal tayo ng Diyos. Yun ang huwag nating kakalimutan. Kasi pag namatay naman tayo, sa kabilang buhay, wala nang asa-asawa, wala nang anak-anak, lahat tayo magkakapatid na eh. Hindi ba? Hindi dapat nagiging empty yung ating puso. Dapat lagi andun ng Diyos. Amen? Kung minsan nakakalimutan lang kasi natin magpasalamat. Ang dami-daming blessing na binigay sa atin ng Diyos. Tapos pag may nangyari sa buhay natin na hindi natin gusto, mas nakafocus tayo doon sa kawalan. Samantalang ang daming masasayang memories, ang daming masasayang bagay ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya kung ano man yung kinalalagyan natin na yun, may sakit ka man, may nasunugan ka man, namatayan ka man, dapat nating gayahin ang sinabi ni Maria na Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ganyan din ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Ama nung siya'y nananalangin sa hardin ng Getsemani. Nung malapit na siyang ipako sa krus, di ba? Ang sabi niya, alam niya yung hirap na dadanasan niya yung pagpapako sa krus. Pero anong sabi ni Kristo? Ama, mangyari sa akin ang iyong gusto, or let your will be done. Amen. Alam nyo kasi mga kapatid, hindi naman natin masusunod lahat ang gusto natin eh. Amen. Kahit halimbawa, Lord, gusto kong mag-abroad. Lord, gusto kong maging artista. Lord, gusto kong yumaman. Lord, gusto kong, diba? Hanggat naririnig ni Lord yung gusto ko. E paano kung hindi yung gusto ni Lord? Paano kung hindi niya gusto yun dahil hindi makakabuti sa atin? Paano kaya nangyari yun kasi may plano siya? Hayaan nating sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito yung gusto ko. Pero yung mas gusto mo ang perpekto para sa akin. Yung will mo ang mas alam kong makakabuti sa buhay ko. Amen. Kaya dapat nagkakaroon tayo ng talagang relasyon sa Panginoon. Amen. Kasi sa mundo natin ginagalawan ngayon, sinasamantala ng dyablo yung ating kalungkutan, ating depression, anxiety, self-pity, mga negativity, para ilagay sa isipan natin na hindi ka mahal ng Diyos, or ilagay sa isipan natin na wala nang kwenta ang buhay. No. Always remember na every day is a miracle day. April 8, 2024 is a miracle day. Amen. Huwag muna natin pangaraping mamatay. Baka mamaya hindi pa tayong handa. Mapunta tayo sa impyerno. Baka magsisi tayo, no? Kailangan, kung gusto na natin mamatay, siguraduhin natin na kahit pa paano may chance tayo makapasok sa langit, di ba? Marami pa tayo pwedeng gawin. Ang daming tao dyan, baldado, bedridden. Maraming tao dyan, di makakain, gala-gala sa daan. Diba? Maraming tao dyan na nagugustuhin yung buhay mong meron ka. Maraming tao dyan, punta ka ng hospital, meron dyan, binibili pa yung hangin, no? Para makahinga sila. Oxygen. Punta ka sa bilangguan, ang daming mga taong gustong lumaya, pero nakakulong sila. Amen. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Dami nating reklamo sa buhay. Hindi ba? Dami nating reklamo. Alam nyo kasi ang buhay, punuin natin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga diba sabi sa salita ng Panginoon, ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari. Whether it's good or it's bad, we have to thank God.
Amen. Amen. Subukan nyo magpasalamat sa Panginoon. Yung gumising kayo sa panibagong umaga, salamat Lord. Amen. Actually, hindi naman talaga tayo nag-iisa eh. Feeling lang natin yun. Amen. Pero pag ang Diyos, ginawa natin buo yung pagmamahal natin sa Panginoon, kahit kailan hindi tayo mag-iisa. Amen. Kasi, ang source ng happiness natin ay Diyos. Kasi, kung ang source lang ng happiness natin, itidepende natin sa tao, sa bagay, sa kapangyarihan, sa pera, ay, pangmundo lang na. Pamundo lang yan. Amen. Kaya, dapat pinagninilayan natin ang ating buhay na itong mga tinawag ng Diyos, noon pa, ng mga panahon, mga propeta, sila Abraham, sila Noah, sila, di ba, sila Joseph, sila Isaac. Amen. Tinawag sila ng Panginoon upang gamitin ng Diyos. Tayo din. Maaring hindi tayo si Abraham, hindi tayo si Isaac. Pero tinatawag tayo ng Diyos sa anong paraan? Nakilalanin siya, na siya yung totoong kaligayahan, na siya ang totoong kayamanan, na sa kanya nagagaling ang kapayapaan. Amen. Kailangan sa buhay natin, kapag tayo nadapa, tumayo, mag-move on. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan. Let us move on. Amen. Alalahanin natin sa ating pag-iisa, lalo na pag nasa loob tayo ng kwarto. Sabi nga, ang madalas na tambayan ng dyablo ay yung kwarto na nag-iisa ka. Hindi ba? Doon niya i-corrupt yung mind natin kasi our mind is the battleground of devil. Diyan niya tayo tinutokso. But do not forget, natalo na ang dyablo. Na-defeat na siya na muling mabuhay ang Panginoon. Kaya dapat magkaroon tayo ng 100% submission sa Diyos. Kaya nga 'di ba sabi nga si Kristo ang tunay na buhay natin. And kung marunong tayong magsumunod sa instruction ni God, hindi tayo magkakaroon ng distraction. Ang problema lang po kasi sa atin, hindi tayo marunong magsabi ng yes, Lord. Kapag may utos ang Panginoon, hindi tayo agad nag-yes. Lagi tayo nangangatwiran. Lord, ayoko nga magpatawad. Kahit utos na ng Diyos na magpatawad. Ayoko nga, kasi ganito, ganyan nagsasama ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi nagmamahalan kami, Lord Hindi ba? Lagi tayo nangangatwiran sa Panginoon. Hindi natin gayahin ang mga si Maria na talagang yes na yes. No question, no explanation. Diba? Yes. Kasi hanggat nakikipaglaban tayo sa Panginoon, pagdating sa pakangatwiran, wala talagang mangyayari. Patuloy tayong malulungkot, patuloy tayong made-depress, kasi nga nakatuon tayo sa emotion natin. Amen. Maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At maraming bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa atin. Amen. Na maganda na plano. Huwag lang natin i-question si God. Sa totoo lang, nakakahiyang i-question si God. Kasi perfect siya tayo, we are all sinners. Hindi ba? Pero ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang the best. Diba? Pag may mga pagsubok ka, Lord, may sakit ako ngayon. Lord, broken na relationship ako. Lord, okay lang Lord, let your will be done. Basta Lord, tulungan mo lang ako na maging malakas yung pananampalataya ko sa'yo, na makayanan ko itong pagsubok na ito. Ganun. Diba? Kasi kung wala namang mangyayari, diba? Sabi nga, kung ang pag-worry ay makakatulong sa atin para ma-solve ang problem, ay mag-worry na tayo lahat. Kung makakahaba lang yan ang buhay. Pero wala, diba? Kapag pinupuno natin ng negativity ang ating isipan, wala talaga mangyayari. But God, hanggat hindi naman talaga tayo iniwan, kahit kailan tayong iwan sa Diyos. Hindi ba?
kung wag tayo umasa. Huwag natin iasa ang ating kaligayahan sa mga bagay na material, sa mga tao. Kasi, hindi yan nananatili dito sa mundo. Lahat ay may hangganan dito sa mundo. Yung puso natin, yung buhay natin, ituon natin sa Panginoon. Kasi yun ang eternal eh. Hindi lang siya pang mundo, hanggang sa kabilang buhay. Ba? Kaya lagi nating isipin, sa pananalaki natin, let your will be done. Alam ni Lord kung anong gusto natin, alam ni Lord kung anong nararamdaman natin, naiintindihan niya tayo. But let His will be done. Hayaan nating mangyari yung gusto niya. At hindi naman ibig sabihin na nasa pagsubok ka o nasa kalungkutan ka ay pinababayaan ka ng Diyos. Hindi. Dinadalisay tayo ng Panginoon. Hindi ba? Na kapag nadapa ka, tumayo ka. Then move on. Ganun ang buhay. Yun ang reality ng buhay eh. Diba? Kasama sa buhay natin, ang pagsubok, ang problema, hindi mawawala, abnormal. Ang mundo kung wala yan. Diba? Pero ang good news, nandiyan ang Panginoon. Hindi ba? O sabi pa dito sa gospel, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. For God, nothing is impossible. Amen? Alam niyo, halimbawa, ipinagdarasal niyo na huwag mamatay yung tatay niyo may sakit. Kumuha pa kayo ng mga prayer partner. Pinagdasal niyo pa. Pinagnobena niyo pa. Tapos namatay. O. Siyempre malulungkot ka. Siyempre nakasama mo siya. Pero dapat, lagi nating isipin na parte ng buhay ang kamatayan. Di po ba? At lagi nating ipagpasalamat yung mga time na nakasama natin yung taong yun. Amen? At syempre, Lord, let your will be done. Amen? Basta, ang katibayan lamang dyan, yung ating pananam. Kasi tinitingnan talaga ng Diyos, pag nawala ba sa'yo yung ganyan, faithful ka pa rin ba sa akin? Pag nagkasakit ka pa rin ba, faithful ka pa rin sa akin? Diba? Ganyan yung mga nakapakitang halimbawa ng mga santo eh. Ng mga saints, na kahit sila parusahan para talikuran nila ang kanilang pananampalataya, di ba nila tinalikuran? Huwag natin tatalikuran ang Diyos pag dumadating na yung pagsubok at kalungkutan sa ating buhay. Kasi siya lang naman talaga ang totoong nagmamahal sa atin eh. Siya lang, ang totoo as in totoo. O kung meron man talagang totoong taong nagmahal sa atin, iwan nga tayo nun eh. Paano pag wala na yun, wala na rin tayo? Hindi dapat ganun, di ba? Kaya sanayin natin sa ating buhay na laging sabihin, Lord, ito yung pagsubok ko ngayon. Pero let your will be done. Ang Panginoong Jesus, wala alam siyang bayad kasalanan. Napaka-perfecto niya. Pero bakit niya dinanas? Yung ganun, nalait siya, pinako siya, inalipusta siya. Hindi ba? Pero at the end, di ba? Nasunod niya ang kalooban ng Ama sa Langit. Nagtagumpay siya. Kung nagtagumpay ang Panginoong Yesus, magtatagumpay din tayo. Hindi ba? Hindi maliit ang tingin sa atin ng Panginoon. Kaya huwag nating maliitin yung ginawa niyang pagpapakasakit para sa atin. Amen? Ang bawat isa sa atin, mahal tayo ng Panginoon. Kahit sabihin natin nagkakasala tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga di ba laging open open siya lagi sa pagpapatawad. Alam nyo, i-develop lang natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kung sa tao, meron tayong time makipag-usap, asikasuhin sila, dapat pa sigit pa yung ginagawa. Yun kasi ang diferensya sa ating mga tao eh. Amen. Yung mga anak natin, pinag-aaral natin, pinagluluto, inaasikaso, binubuhos natin yung pagmamahal natin. What about God? Dapat mas higit pa yung pagmamahal natin sa Kanya kaysa doon sa mga anak natin. Amen. Kaya nga yun ang unang utos ng Panginoon, di ba? Ibigin ang Diyos with all your heart, soul, mind, strength.
Para pag may nawawala sa buhay natin, matatag pa rin tayo, masaya pa rin tayo, di ba? Kasi ang pinaghuhugutan natin ng kaligayahan, ang Diyos. Wag na natin paghuhugutan ng kaligayahan ng mga material na bagay at ang tao. Kasi mabibigo tayo dyan. Kasi nagbabago ang lahat dito sa mundo. Pero ang Diyos na siya nagbabago sa atin. Amen? Lagi natin iisipin, ay Lord, let your will be done. Amen? May dahilan sa lahat ng bagay. Hindi ba natin masagot yon? Ang malaga, hindi tayo nawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng kaligayahan or ng joy because of God. Sa buhay natin ito, ang bawat pawis na tumatagaktak sa ating katawan, ang bawat pagtibok ng ating puso, ang Diyos ang nagsusupply. Dahil sa kanyang mercy, dahil sa kanyang habag sa atin. Di ba nung linggo, Divine Mercy, tungkol sa awa ng Panginoon, awa ng Diyos sa atin. Amen. Alam niya yung pinagdadaanan natin, hindi yan din sa Kanya. Pero dapat, mas mabigat yung problema, mas malalim, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Amen. Kasi, sa Kanya ang lahat eh. Nilikha niya ang mundo, nilikha niya tayo. So bakit natin hindi iaalay yung buhay natin sa Kanya? Amen. Nawa mapagnilayan natin na ang mabuting balita ay binubuhay yung ating spiritual na pag-asa na maling ginawa si Lord sa buhay natin. Tayo ang may ginagawang mali sa Panginoon. Na sana mapagnilayan natin na yung gusto lang niya ang makapangyari. Lahat naman ang gusto ng Diyos sa atin mabuti. Kaya lang hanggang ini-insist natin yung gusto natin, yung mga negative thoughts natin, doon tayo nagiging mahina. Masarap mabuhay sa mundo. Kaya nag-iisa ka man, kaya may kasama ka, kapag ang Diyos lagi ang kasama natin. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa muli mong pagpapaalala sa aming mga kakulangan sa iyo. Tunay nga, Lord, na may mga nangyayari sa buhay namin na di namin gusto. Pero, Panginoon, lagi mo sanang ilagay sa aming puso at isipan na let your will be done. Yes, Lord, masakit, nakakapanghina, nakakawala ng pag-asa. Pero kung ito'y kalooban mo, hayaan mong tanggapin ko ito ng buong puso. Huwag ako mawalan ng tiwala. Patuloy akong umasa at manampalataya sa iyo, sapagkat may maganda kang plano sa amin. Hayaan mo mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay ay magpatatag ng aming pagtitiwala sa iyo. Hayaan namin dalisayin kami ng bawat pagsubok na nararanasan namin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, matuto kaming ibigin ka na higit sa lahat. Matuto naming makita na ikaw lamang ang totoo nagmamahal sa amin, na ikaw lamang ang makapagbibigay na aming mga pangangailangan, na maramdaman namin sa buhay namin na ikaw, O Diyos, ang aming buhay, ang aming pag-asa. Lord, dalangin ko po ang mga nilikha mo na dumadanas ng depression, dumadanas ng kalungkutan, dumadanas ng mga negativity sa kanilang isipan. Panginoon, hipain mo sila at bigyan ng kagalingan upang maramdaman po nila na ikaw ang Diyos na laging nandyan upang gumabay
at magbigay ng kagalakan sa bawat isa. Yes, Lord, the spiritual healing right now, give it us. Pagkain ko sa amin ito, Panginoon. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Upos sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintukso-tukso at hilalihan mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo na let your will be done. Subukan natin yan. Kasi pag lagi yan ang mindset natin, ano mo nang dumating pagsubok sa buhay natin, matatanggap natin ng maluwag yan. Kasi alam natin may control ang Diyos. Amen. So, ang Word of God po ay Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi, at kapag Sunday, alas 3 ng hapon. At kung hindi nyo po naabutan ang Monday Gospel, pwede po kayong balik sa aking timeline o sa YouTube channel ko po. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. At ang Facebook Live na ito, ang Word of God, ay nagsimula noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niyang ginagamit ang Facebook Live sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. I-try lang natin talaga na magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, na mas mahalin natin ang Panginoon kahit kanino o sa anumang bagay. At madidiscover natin na masayang mabuhay kasama ang Panginoon, na kahit mawala man ng lahat, basta nandyan ang Diyos, ay nako, masarap mabuhay. Okay? So maraming po salamat. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline, sa inyong group chat, para masunod po natin ang Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Maraming po salamat, and to God be the glory.